Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, live din po kami sa True TV. Sa lahat po ng Signal subscribers at maging sa satellite na nakatutok ngayon, kami po ay nasa True TV Channel 19 mga kapatid. At kaya naman po mas madali namin kayong maaabot saan man sulok ng Pilipinas. Saan man sulok ng mundo, maaabot din namin kayo. Basta tumutok lamang po kayo. Please follow us on Facebook, Sagot Kita with Cheryl Cosim. Maging po sa ating YouTube channel, Cheryl Cosim po yan. At ngayong araw ng Biyernes, ayan, tapos na naman po ang ating work week. At ang bilis ng panahon, diba? August 1 na. Nagsimula na ang Agosto. At ngayong unang araw ng August, spiritual day po tayo mga kapatid. Katuwang natin, of course, ang MX3. Dahil bagong buwan tayo, bagong yugto na naman ng buhay ang ating haharapin. Sakto po sa ating topic today na Seasons of Transitions. Yun po ang ating tututukan ngayong araw. Yan po ang ating pag-uusapan mga kapatid. 'Di ba? Kasi may mga panahon po sa buhay natin bilang Kristiyano na tila parang tayo'y nasa gitna, na hindi na tayo nasa dating kalagayan pero hindi pa rin tayo dumarating sa bagong yugto. Ang tawag nga po doon ay season of transition o panahon ng paglipat. Simulan po natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat po ng ating pinagdaraanan kakayanin natin dahil sagot tayo ni God. Ang ating question of the day, syempre, hindi po yan mawawala mga kapatid. Gusto po namin sumali kayo sa ating discussion. Kailan mo isinusuko ang buhay mo sa Panginoon? Again, ang ating question of the day, kailan mo isinuko ang buhay mo sa Panginoon? Sali po kayo. Ganun lang kasimple. Sagutin nyo lamang ang aming katanungan. I-post nyo po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At dyan po natin pipiliin ang 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Again, sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. So, malay nyo, isa na po kayo doon sa magkamit nga ng gift pack. Katuwang po natin ang MX3. Dahil sa MX3, dito ako bilib. Simulan po natin ang ating talakayan mga kapatid. Kasama natin, live via StreamYard, ang life coach na si Chris Lomotan mula po sa Rebuild City Church. Magandang hapon sa iyo, Coach Chris. Thank you for joining us. Cheryl, thank you so much. Hello everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga manonood natin. So, glad to be back here po. Ayan po. At maganda itong ating pag-uusapan. I'm sure lahat tayo dumadaan dito. Maybe yung iba nagdaan na, kasalukuyang dumadaan, diba? O padaan pa lamang. Ayan, yung seasons of transition o yung paglilipat nga sa yung panahon ng pagbabago. Pwede namang sa trabaho yan, diba? Sa relasyon o personal na buhay. Madalas na ito ay panahon ng paghihintay o walang kasiguruhan. So dito rin, during seasons of transitions, dito talaga rin matetest yung iyong pananampalataya o yung faith. Pero sa konteksto, Coach Chris, sa konteksto ng Biblia, ano ba ang ibig sabihin ng seasons of transitions? Alright. First of all, maganda po yung sinabi ng Bible in Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi nga po doon, di ba, there is a time for everything, there's a season for every activity under heavens. So ibig pong sabihin, may mga bagay po sa buhay po natin na talagang wag po tayo magugulat kung meron po tinatawag na change. Kasi kagaya nga po nung sinabi doon, kung babasahin niyo po sa Ecclesiastes, is may panahon ka para nung ikaw ay pinanganak, may panahon na ikaw ay mamamatay. So sa buhay po natin, yung change po is really inevitable. And yung transition po is really somehow, it happens. So sa Bible po, napakadami pong storya
kung tutuusin yung mga Bible characters natin na talaga pong nagkaroon ng transition sa buhay kung babasahin po natin doon. Kaya meron po mga evidences po na makikita natin na paano po ba natin malalaman kung nasa divine transition po tayo ng ating buhay. Yan po yung magandang sagutin natin, Cheryl. So yan, pero bakit kailangan natin pagdaanan itong seasons of transitions? Anong gustong iparating na mensahe rito ng Panginoon? Sabi mo nga, Coach Chris, maraming storya sa Biblia no, na dumaan sa seasons of transition. Kagaya siguro yung kay Abraham. Yes. Iniwan niya yung kanyang bayan kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Diba? Totoo yan. Oo. Totoo yan. Kaya po isang sign po yun na meron po tinatawag na you will really go out of your comfort zone. So mararamdaman mo na parang pagka si Lord may transition sa buhay mo, talagang ilalabas po niya tayo sa comfort zone natin. Kasi tanda po natin, yung growth po and comfort will never go together po yan. So kung nagpe-pray ka ng growth sa buhay mo, check, of course, na merong magkakaroon ng transition yan. And kagaya po ni Abraham, no, nilid po siya ni Lord na talagang iwan niya po yung kanyang lugar, and that may pangako si Lord sa kanya na doon siya pagdadalhan. And lahat po tayo, meron pong si Lord pangako sa atin na talagang specific destination or divine plan niya na doon niya tayo ililid. And with the question po ni Miss Cheryl is that dito po papasok yung ating character development na tinatawag. Kapag dumadaan po tayo sa specific seasons, meron po tinuturo si Lord, may inaayos, may pinapaunawa, at somehow, may makikita rin po tayo mga potential natin na doon natin madidiscover. Kasi nga, lalabas ka sa cover. Gaya ni Abraham na doon siya kinausap ng Panginoon na siya pala ay magkakaroon ng anak. Doon pala siya kinausap ng Lord na somehow meron sa kanyang pangako na talagang magiging father of faith and many nations. Yun po. So ito, ano yung gusto talagang iparating na mensahe rito ng ating Panginoon? Well, maganda rin po na maunawaan natin, no? In every season of transition, lagi ko po itong ini-example, ito pong specific na illustration about plants. Di ba po sa isang plant, meron pong tinatawag na seed form. So kapag ang season ng isang buto kailangan itanim, at some point makikita natin na hindi pa po ito tutubo agad, uusbong yung bunga, tama? So yung seed po na yon, ang first na mangyayari po doon is lalabas po yung mga ugats niya. Yung mga ugat niya po pailalim kasi po yun po yung part po ng germination na tinatawag. So same goes in our lives po, no. Na may mga panahon na pakiramdam mo parang bakit ganito, no? Parang hindi ko alam, parang hindi ako nagpo-progress sa buhay, para akong walang nangyayari sa akin and all. Ang tanong po dyan is that ano po ba yung nararamdaman natin? Pakiramdam po ba natin tayo po ay buried or being planted? Sa Panginoon po kasi pag nakaalign tayo sa will niya, tayo po ay always being planted. So yung seed form po na yun, kapag ka naitanim po tayo, nag-germinate po yun. Ang unang lumalabas yung ugat pailalim, which sa buhay natin represents na minsan si Lord, talagang i-humble down po tayo para matutunan po natin yung submission. Some is matutunan natin yung complete reliance sa Kanya. Kasi po, tendency natin minsan, di ba, alam na natin, nakapagtapos ako ng ganitong pag-aaral, o meron akong ganitong klase ng buhay, may ganito akong pera sa bank account and all. Minsan po, darating tayo sa point, i-humble tayo ni Lord na ang kailangan po talaga natin is siya. Yung germinating niyon. And there will come a season na doon natin makikita, of course, na meron pong harvest. And doon po natin makikita na yung mga fruits na yun, depende po kung paano natin makukultivate, kung paano po na-cultivate, paano po na-steward yung specific season po natin. Kaya importante po, sensitive tayo dyan. Nai-steward niyo po ba ng maayos yung specific season na kung saan po kayo? Oo, Coach Chris, I was gonna ask nga paano natin masasabi na yung pagbabago na dumarating sa ating buhay, yun yung tinatawag natin na transition mula sa Panginoon? Madalas po talaga uncomfortable, and of course, may mga point po na, kagaya po example sa trabaho, may nakausap ako one time na sinasabi niya na nagpe-pray siya matagal ng promotion, and hindi niya alam kung mangyayari pa yun. And sabi ko nga sa kanya, share ko yung story po ni Joseph. Kung makikita niyo po sa story ni Joseph, mga kapatid niya po, binenta siya hanggang napunta po siya sa bahay ni Potiphar, hanggang napunta po siya sa prison.
Kung babasahin niyo po yun, meron po mga specific na na-highlight po doon in terms of kung ano yung ginagawa ni Joseph. Ano po yun? Being a good steward sa point of administrative. So napagkakatiwalaan po siya ni Potiphar, ng prison warden, hanggang dumating yung point na siya po ay napagkatiwalaan ng pinaka-leader po nung time na yon. Ano pong point na sa buhay po natin? There will come a season talaga po sa atin na titignan ni Lord. Kapag ba nailagay ka sa point in time na to, sa specific situation, for example, singleness, or for example, yung point na hindi ka pa napopromote, ano po ba yung response po natin? Ano po ba yung response ninyo? Kasi minsan, mahirap po talaga ma-identify. Nasa season ba ako na si Lord, may transition ako, or nasa season ako na itong point in time na to, I need to be a good steward so that sa next season, ready ako. Prepared ako. Naunawaan po natin yun. Mhm. Yung pinag-uusapan natin, season sa madaming Yes, panahon, yes. madaming season ng Yes. transition sa buhay natin. Hindi ito'y isang beses lamang. So, paano po Tama yun? po. Ibig sabihin, Diyos po yung magsasabi ng ating magiging purpose sa buhay, di ba, Coach Chris? Pero bilang Yes. mga tao, may sarili rin tayong desisyon. Kung ganun, paano tayo mananatili sa transition na gusto ng Panginoon? Napaka-importante po, number one, ito po. Kung nagsusulat kayo, sulat po ito. We need to remain rooted, of course, sa salita po ng Panginoon and in prayer. Yan po talaga ang pundasyon natin. Mahirap po na mag-overthink. Kaya sabi sa Bible, di ba, trust the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength, and lean not on your own understanding. Kasi may tendency po tayo to rely on our own understanding. Alam ko na to, pinag-aralan ko to, natutunan ko na to dati. When you're in a season of transition, si Lord, sabi ko nga po kanina, gusto niya po talaga mag-rely tayo sa Kanya completely. So, babalikan po natin lagi yung salita ng Diyos. Ang problema ito, kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, kung hindi po tayo nagre-rely sa salita ng Diyos, as human beings, ang default po natin is to really rely on our emotions, on our mindsets. So, si Lord, kasi minsan may i-break po siya sa atin ng mga belief system, meron po siya i-break sa atin ng mga habits. So, we really need to be rooted po doon sa salita po ng Panginoon at sa panalangin. Continuous prayer po yan. And second is really, you need to guard your heart. Sabi ko nga po kanina, di ba, tendency po natin mag-base po tayo sa emotions. May mga seasons po na matetest po talaga yung emotions ninyo. Mga tao na somehow ma-offend po tayo, may makaka-offend po sa atin, or minsan may transition po tayo na hindi natin gusto. And madadala tayo ng damdamin natin bakit nangyari ito. Or pwede natin questionin nga minsan si God Tama po ba? So sabi sa Bible, di ba, guard your heart above all else because everything flows in it or from it. So, importante po na i-guard po natin yung heart natin. And next po is we need to be faithful to the little so that we can be entrusted with much. So, if may transition po, tingnan mo maging sensitive ka. If si God may certain siyang ginagawa sa iyo dito sa mga malilit na Alright, nag-freeze lang si Coach Chris. Babalikan natin itong pinag-uusapan natin na seasons of transition. So, isa sa pinakamahalagang sinabi niya ay kailangan we remain rooted. Ano po? Dahil dito sa panahon na ito, ay siguro ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon ay hinuhubog niya yung ating pagkatao. Tinuturuan niya tayong magtiwala at maghintay. Kasi syempre, 'di ba, doon sa usually pag dumadaan ka sa ganitong transition, napakataas ng yung uncertainty, yung walang kasiguruhan, at doon nga talaga natetest yung ating faith. Pinapakita kung saan talaga tayo tinatawag. Kaya sabi nga, kailangan ay mas makinig tayo. Makinig tayo sa gustong ipaabot sa ating mensahe ng Panginoon, hindi yung ipinipilit natin kung ano yung ating gusto. O mga kapatid, break lamang po tayo ng kaunti. Pagpapatuloy nating pag-usapan itong seasons of transition sa buhay natin. Ano ang ginagawa ng Diyos sa ganitong panahon? Paano natin haharapin ang ganitong yugto? Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cos. Mga ating question of the day, mga kapatid. Spiritual day po tayo. Kailan mo isinuko ang buhay mo sa Panginoon?
Post lamang po kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit, of course, ng gift pack mula po sa MX3. Ituloy natin ang ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Coach Chris Lumotan mula sa Rebuild City Church. Coach Chris. Hello Ayan. po. Oo. Sherry, sorry, nawala ako. Oo nga, okay lang. Basta nakabalik ka. Ayun. Gustuhan Yes, natin niya. praise Ayun, pag-usapan, balikan lamang natin muli. Sa ganitong panahon, yung seasons of transitions, ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa ganitong panahon? At paano natin haharapin yung ganitong yugto? Okay. Alam niyo, sa totoo lang po, I don't know if merong dumadaan dito sa mga seasons of transition ng kanilang mga buhay, no? But importante po talaga, gaya ng nabanggit ko kanina, na tayo po ay rooted po sa salita ng Diyos at nananalangin. Kasi nga po, mahirap gumawa ng mga hakbangin o mga action po na hindi po natin to pinapanalangin maigi. Kasi diyan po papasok minsan yung mga wrong decision makings, yung bugso ng damdamin. And gaya nga po ng kanang binanggit ko sa inyo, maliban po doon, importante po na maunawaan natin yung tinatawag na God's leading. Ano na po ba yung leading ni Lord sa season na meron po kayo? For some, may iba magta-transition from singleness, may transition po to being or papasok na po sa point of marriage. Yung iba naman nasa point of kanilang work, na yung iba dito sa Pilipinas, may mga kilala po ako, biglang may transition po sila na magkatrabaho po sa ibang bansa. O vice versa, yung mga nasa ibang bansa, biglang transition, uuwi na po dito sa Pilipinas. I don't know kung ano pong klase ng transition yan. But importante po na tayo po ay mag-pause. Importante po na tayo po ay makinig. Ano po ba ang leading ni Lord sa sitwasyon po natin? If God will say in your heart, kasi si Lord po nangungusap po talaga yan ng Panginoon. Marami pong aspeto na nangungusap ang Lord. It's either sa kanyang salita, sa dreams, through situation, other people. Magugulat ka na lang. Minsan, si Lord mangungusap sana, you just have to wait. You just have to wait. In waiting season, dyan po papasok talaga yung point of yung building ng intimacy sa Kanya. Kasi si Lord, gusto po niya talaga ni Jesus is yung relationship po natin sa Kanya ay lumalalim. Ang mundo po natin ngayon, busy, napakabilis because of AI as well, di ba? With the gadgets that we are holding every day. Minsan, bago ka matulog, ang hawakan mo po, di ba? Cellphone. Pagkagising mo, cellphone pa din. So, yung busyness ba, yung point of entertainment, andiyan po lagi yan. And minsan, nakakalimutan natin talaga na si Lord mailagay natin sa ating pang-araw-araw. Minsan nga, nahuhuli pa siya. So, si God, minsan sa point of waiting, gusto niya unahin mo siya. Kasi nga, doon mo mauunawaan yung bigger picture ng plano niya sa buhay mo. Hindi po kaagad-agad, of course. Kaya po nabagit ni Cheryl kanina, seasons nga po. So maraming yugto. So hindi mo po ma-unlock yung next season hanggat hindi ka sumusunod dun sa first season ng buhay natin, para Amazing Grace. Hindi mo makukuha yung next clue pagka hindi mo muna natapos yung first na si Lord pinapagawa sa'yo o yung clue niya na yun. So, importante po na tayo po ay marunong pong makinig. Even in the Bible, gaya ni King Saul, hindi po siya nakinig sa Panginoon, kaya po siya mismo ang nag-disqualify sa sarili niya. So, ibig sabihin ba nun, Coach Chris, tayo pala sa human being, pwede pala natin ma-disqualify yung mga sarili natin sa point of plan ni God? Yes, totoo po yun. In the point of delay, even the Israelites have their delays because of their grumbling. Kasi sa season po na hindi mo maunawaan ang katotohanan, minsan tayo po ay nagre-reklamo, 'di ba? Tayo po ay nakakaramdam ng discomfort or because of uncertainty na tinatawag, we tend to be driven by fear or doubt. Tama po ba? So, kaya po babalik po tayo ulit doon sa kaninang sinasabi ko po sa inyo na importante po magtiwala tayo sa salita ng Panginoon, sa pangako po ng Panginoon sa atin. Ano po ba yung bagay na alam mo lang sa sarili mo, in your heart, assignment ni God sa iyo or nililid ni Lord. Sabi sa Bible po, my sheep hears my voice. They know me and they follow me. Yun po. So sa ganitong mga pagkakataon, talagang may pagbabago diba? Sabi mo nga, yes, yan ang isang something na constant talaga sa buhay natin. So magpatuloy lamang pala tayo, magpatuloy tayo sa panalangin. Kahit na parang ang pakiramdam natin, bakit ang tahimik mo, Lord?
'Di ba? Minsan gano'n eh. Ako, totoo Oo. yan. Totoo Tuloy-tuloy lang yan. po sa pagdarasal kahit na pakiramdam nyo ay tahimik ang Panginoon. Siguro mas mararamdaman natin ang Panginoon kung patuloy tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Doon Yes, tayo, yes. ako minsan kinikilabutan eh, Coach Chris eh. Mm. Pag may mga pagkakataon na talagang, alam mo yung lito ka, you're really lost, no? At Totoo po. nangangapa ka talaga sa dilim. Hawakan mo yung Mhm. Biblia, buksan mo random. Pagbasa mo, yun ang sagot sa'yo ng Panginoon. Parang, ha? Talagang kinakausap mo ko, yung kikilabutan ka na, paparamdam niya na I'm just here. May gusto akong mensaheng iparating sa'yo. Kumalma ka lang kasi. Parang gano'n. Parang gusto na sabihin ni Lord sa atin. Kumalma ka wag masyado tayong nagpapanik na hindi na natin naririnig yung sinasabi niya sa atin. Kalma lang. Yes. Yes. Oo. Kaya nga po, Miss Cheryl, maganda po yung sinabi nyo, yung when it comes to point of yung uncertainty o parang ang delay, yan papasok po yung walking by faith, not by sight. Kasi ang katotohanan talaga, doon talaga din matitrain yung faith natin eh. Hindi lang naman po sa mga panahon ng storms or problema or trouble, matetest yung ating faith. Even sa mga transitions na to, sa mga seasons wherein hindi mo alam saan ka papunta, paano mo siya lalakaran. Yun yung mga tanong dun eh. Paano ko lalakaran to? Talaga ba para sa akin to? Hindi ko alam anong gagawin ko. So, dyan papasok ngayon, by faith, willing ka ba natapakan just like Moses when the time na nilid niya yung mga Israelites na point of stuck sila na meron tubig and yet nakinig lang si Moses sa Panginoon, then nahati po yung dagat, di ba? May miracle po eh. Whenever we step out of faith, there's always a miracle na magugulat na lang tayo, si Lord sinagot niya yung specific na panalangin. Or minsan hindi pa panalangin. Minsan magugulat ka na lang, ma-amaze ka na lang na hindi mo siya specifically pinag-pray, pero bigla na lang si Lord sumagot siya in a different kind of way. Di ba po? So, ang key lang din po dyan is that we just need to fix our eyes on Jesus. Tandaan po natin, He is the author and perfecter of our faith. So, if di po tayo nakafix kay Jesus, ang katotohanan sa specific seasons po na ito, pwede po tayong maderail, pwede po tayong huminto, mag-quit, for some they quit. Yun po yung nakakalungkot, no? Nakakalungkot po talaga itong time po na to. Nabasa ko lang recently na ang taas po ng rate ng ating mga may mental illness or may mental health problem. Medyo siningit ko lang ng bahagya po itong aspeto na to. It's because marami po mga tao naguguluhan sa buhay. Hindi alam kung anong gagawin. Because of depression, kinaya ng sistema, they just pause, may karoon ng analysis, paralysis, hindi na sila makakilos. Na-paralyze na po because of kakaisip, kaka-worry. And yun po yung iwasan po natin. Yun po yung mga bagay na pag naramdaman na po natin, dito na po tayo talaga manalangin. Minsan, talaga po, hindi mo uuunawaan kung ano yung plano ng Diyos. Kaya nga sabi niya, di ba, in this life, sabi ni Jesus, you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. Yun po talaga. We hold on to God's promises. Pero may mga pagkakataon ba, Coach Chris, na sasagutin ka, hindi sasagutin, o matagal sagutin ng Diyos? Bakit? Tandaan po natin, ganda po nung tanong nyo, Ms. Sherry, no? Tandaan po natin, si Lord po, si God, He answers us sa yes, no, and not yet. So, may mga pagkakataon po na mararamdaman mo si Lord, sumasagot po siya, mararamdaman natin yan. Pero may mga point na parang tahimik si Lord. Yung silence niya po doesn't mean He is absent. Tandaan po natin yun. Kaya nga po, Emmanuel, God with us. Lagi po nandiyan ang Panginoon. Yung silence po ng Lord doesn't mean na hindi kanya naririnig. It doesn't mean na wala siya sa tabi mo. It doesn't mean na hindi kanya nakikita yung kalalagayan mo. Minsan yung silence po na yun ng Lord, hinahayaan ka lang niyang ma-develop. Yung private life mo, dinidevelop niya because again, marami po siyang tinatanggal ng mga impurities po natin. Just like yung gold going through a fire na sobrang taas ng degree. Ang goal po nun is matanggal po yung mga impurities so that in the right time, shiny, perfect, and of course, of value. Ganon din po ang plano ng Panginoon.
So with that silence, minsan nandoon yung test. Parang teacher po. Minsan sa school, di ba? Pag may exam po tayo, maingay po ba yung teacher? Di ba? Hindi. Tahimik po ang teacher natin kasi nasa pagsusulit. And minsan nasa pagsusulit po tayo. Doon sa silence po na yun. Ang goal po natin, maipasa natin, matutunan natin yung bagay na tinuturo ng Panginoon. Kaya ganoon po kagaling si God sa buhay natin. Napakadami niya pong tinuturo. Coach Chris, pakinggan natin yung mga pinost ng ating mga netizens. Ito mula kay Maria Ligaya Patropes. Dati, pag sobrang bigat na po ng daladala ko, pag sa pakiramdam ko, wala na akong pwedeng panggawin, isinusuko ko na sa Panginoon. Pero iba na ngayon, bago ako magdesisyon, hinihingi ko na ang paggabay niya sa lahat ng problema. Sa Kanya na talaga ako na lumalapit. Si Brian Chua Dacumos, minsan ang hirap din pong lumabas ng comfort zone. Katulad ko, iba ang work ko ngayon, malayo sa kursong tinapos ko, pero pinanghawakan ko ang ipinagdasal ko na kung loobin niya na matanggap ako sa trabahong ito, hindi na ako malalayo sa pamilya ko. Faith din po talaga kay Lord at sama-samang pagdarasal ng pamilya ang magandang gabay sa buhay. Si Ronel Roldan, naisuko ko na po ang aking buhay nung ako ay 10 years old pa lamang. Sinabi po ng aming guro sa Vacation Bible School na kailangan naman si Jesus, na kailangan namin si Jesus sa aming buhay. Sa kabila po ng takot at kawalang kasiguruhan, natutunan ko pong pagkatiwalaan ng Panginoon ng aking buhay at ng aking hinaharap o future. After 40 years, narito pa rin ako na patuloy na ipinagkakatiwala ang aking buhay sa Panginoon. Ang ating Diyos po ay mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Si Antonio Gasita, kahit ako napapatanong kailan ko ba sinuko ang buhay ko sa Panginoon kasi wala akong maalala. Pero ang alam ko mula noon hanggang ngayon, kahit anong unos ang dumating, alam ko na malalampasan ko. Kasi alam ko, hindi ako nag-iisa. May Panginoon na handang umalalay sa akin. Palagi ko lang tinatawag ang pangalan niya. Si Max Dwayne Baredo, magandang araw po. Kapag ba nabaptize ka sa isang relihiyon, nangangahulugan na po ba na iyon na ang pagsuko mo ng iyong sarili sa Panginoon? Coach Chris, yun ang tanong ni Max Baredo. Ano po? Sabi niya, kapag ba nabaptize ka sa isang relihiyon, nangangahulugan na ba na iyon ay pagsuko mo sa iyong sarili sa Panginoon? Simula pa lamang siguro. Depende. Baka naman nagpabaptize ka nga pero wala lang. Just for the sake of getting baptized, di ba? Yes. Maganda yun kung nagpabaptize po siya, talagang declaration of faith yan. Talagang panindigan mo, lakaran mo talaga na buong puso. Talagang gusto mo sumunod kay Lord. Amen. Si Sufi, God will make a way in His term and in His time. I only have to trust in Him and be mindful also of my part, which is also very heavy in the sense that I have to maintain an open communication that demands humility and availability and obedience. Arturo Beron, ang transition sa buhay ng bawat tao ay isang paraan ng Panginoon upang kilalanin niya tayo kung gaano kalaki ang ating pananampalataya sa Kanya. Yes. Amen. Si Rebecca Camposano, Daniwan, basta nananalig ka sa Panginoon at isinusuko natin ang lahat sa Kanya, kahit anong problemang dumating sa atin, kaya nating lagpasan. Basta nasa puso at isip natin ang Panginoon, isinusuko na natin lahat sa Kanya. Si Beth Carcosia, kahit anumang kaharapin na problema na dapat si Lord ang maging sentro upang malagpasan ang mga ito. Higit sa lahat, maging matatag at magtiwala sa sarili. Walang mabibigat na problema kung ito'y iyong itataas sa Panginoon. Si Isadora Monteverde, ang sarili ko po, pag may problema ako at may mga sakit ang pamilya ko, si God talaga ang lahat sa akin. Siya lang ang nakakatulong sa akin. Nawawala ang stress ko sa buhay pag si God na ang kausap ko. Si Tadi May, dapat po talaga isinusuko natin ang sarili natin sa Panginoon para maging handa tayo sa hamon ng buhay. Si Del Lagramada Padulyon,
Magandang araw po. Isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon nang unti-unti ko na pong naintindihan na ang buhay hindi sa atin ibinigay ito, hindi sa atin. Ibinigay ito ng Panginoon sa atin para gamitin ng tama. Coach Chris, thank you mga kapatid. Thank you for joining us. Babago yung huling tanong ko sa iyo, i-announce ko lamang, baka makalimutan ko, yung ating winners ng gift pack mula Yes. po sa MX3, si Maria Ligaya Patropes, Brian Chua Dacumos, Ronel Roldan, Antonio Gasita, and Arturo Beron. Kayo po ang ating winners today, August 1st. Mga kapatid, ay sa lahat po ng past winners at winners natin today, maaari po kayo mag-send ng direct message sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Siguro, Coach Chris, sa mga nasa kanilang journey ng season of transition, anong salita ng Panginoon ang maipapayo nyo o maiiwan nyo po sa kanila? Okay. Bago ko siguro po ibitaw yung specific verse siguro na magandang mapanghawakan natin is that, tandaan lang po natin to, no? Gaya po kanina ng mga na-share po natin, no? May mga kanya-kanyang specific transition po tayo. Pero tandaan po natin na tayo rin po as someone na dumadaan sa ganun, practicein natin na not to judge other people's season as well. Kasi minsan, di ba, may mga tao po sa paligid natin na nakikita natin, ganito sila yung all, or bakit siya ganito, bakit siya ganyan, all. So, may mga tao rin po na dumadaan sa iba-iba nilang transition sa buhay, iba-ibang season sa buhay. So, minsan, hindi natin maintindihan yan, pero maganda po mapag-pray din natin po sila. So, with that, may babahagi ko lang po sa inyo na salita ng Diyos is in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, that you trust in the Lord with all of your heart, mind, soul, and strength. Be not on your own understanding, submit to Him, and at the end of the day, He will make your path straight. So kahit anong season man yan ng buhay na pagdadaanan po natin, panghawakan po natin yung salita na yun, pagkatiwalaan po natin yun. And yung danger po na minsan sa specific season na to, natitempt tayo na yung old ways natin, old mindset natin, wag. Mag-rely tayo sa Lord kasi may bago si Lord, may fresh siya na strategy, may fresh siya na wisdom, na revelation for a specific season, na yun ay magagamit po natin talaga. So kaya lean not on your own understanding. Then we just always submit in prayer, in His Word, in His love. Then magugulat po tayo na with all the storms and situations na minsan masusubok po tayo, magugulat ka na lang, meron po tayong tinatawag na inner peace and joy in our hearts. So, yun lamang po, Ms. Sherry. Maraming salamat po for joining us this afternoon, Coach Chris Lamotan mula sa Rebuild City Church. Magandang hapon po sa inyo. Thank you, Coach. Thank you po. God bless you guys. Ayan, mga kapatid, sana po'y marami po kayong natutunan at nabigyan din namin kayo ng lakas ng loob sa kung ano man po yung pinagdaraanan nyo. May mga season of transition na madaling maintindihan. Maaaring may mga season of transition tayo na talagang mangangapa ka sa dilim. Pero sana po ay lagi po nating tandaan sa anumang klaseng season of transition ang pinagdadaanan natin, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang. Ang paghihintay ay hindi sayang, may hinahanda po ang Panginoon para sa atin. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Have a blessed weekend. Spend quality time with your family. God bless you all, mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot Kita.